Hello kabibig! Welcome back sa aning bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta. With evidence, binaha ang Luzon. Opo. Flood control project. Kumusta na? Wale. Ganun pa rin. Tapos ang pinag-uusapan sa Congress at Senado, impeachment. Pero itong flood control, alam nyo kabibig, itong flood control, naging legacy ito ni Bongbong Marcos. Nakakaawa, no? Na kung mag-uusapan natin ang President Bongbong Marcos, ano ang palagi naiisip mo? Flood control anomalies, Zaldico, di ba? ICC. Parang hindi maganda. Parang wala man lang proyekto na pwedeng ipanghambog ni Bongbong Marcos. O ito ngayon makabibig, si Erwin Tulfo na interview, oo. At alam mo ba kung ano ang sinabi ni Erwin Tulfo? Kahit binaha ang Luzon, sabi ni Erwin Tulfo, iikot na lang ba ang mundo natin sa flood control? Uy, grabe ka naman Tulfo. Natural Tulfo. Iikot talaga ang mundo ng mga tao sa flood control kasi hindi namin nakuha ang hustisya. Parang hindi kayata pang masa Tulfo Parang magmumukha ka lang mahal mo ang masa kung panahon ng eleksyon. Panahon na kung makahanap ka ng boto. Pero ngayon, gusto namin bigyan mo ng justice ang sambayan ng Pilipino sa flood control, ito ang statement mo. Parang nakakabahala. Bilang isang senador, nakakabahala na ganito kang klaseng mag-isip na iikot na lang ba ang mundo ng mga tao sa flood control? Alam mo naman ang Pilipinas. Konting ulan, baha. O, kundi sana nabigyan nyo ng solusyon, nakulong yung mga kurakot na kung saan kasama ka sa listahan ng 18 ex-Marines, tawang-tawa ka nga, tuwang-tuwa ka nga, nagpasalamat ka pa sa Diyos na may 4 na bumaliktad. Nasabi mo, this is it. Ito yung sinasabi na ang katotohanan ay lumabas na. Ngayon, sabi mo, can't we move forward? Wow. Tulfo, can't we move forward? So meaning, pabayaan na lang yung ninakaw at kinurap na maraming politiko? Ano ba naman yan? Public servant? Tapos ito ang statement mong maririnig? Dapat sana paigtingin mo ang Blue Ribbon Committee kasi ikaw ang chairman. Dapat natapos na itong flood control project issues pero hindi Sabi pa ni Tulfo, marami pa namang problema na dapat imbestigahan kagaya ng impeachment ni BP Sara. Ano bang makukuha namin sa impeachment ni BP Sara? Mariresolba ba ang flood control project sa impeachment ni BP Sara? Tataas ba ang kumpiyansa ng mga investors kung ma-impeach si BP Sara? O mag-i-invest na kami pag si Sara ma-impeach? Hindi naman Pero kung masusolusyonan nyo, kung maraming makukulong sa flood control anomalies, babalik ang tiwala ng mga investors. Sasabihin ng mga investors, the law in the Philippines is working. The justice system in the Philippines is working. Kasi napakulong ang mga kurakot na politiko at hindi natakot ang mga investor na maglagak ng mga investors or investment kasi wala nang kurakot na mga katolik na politiko. Tapos ito ang maririnig natin kay Erwin Tulfo. Ano ba naman? Bakit nyo binoto si Erwin Tulfo? Sino bang bumoto kay Erwin Tulfo? Nabudol din ba kayo? Diba? O pakinggan natin kabibig kung ano yung sinabi ni Erwin Tulfo na nakakabahala. For me nakakabahala lang. Kasi bilang isang taxpayer at sasabihan tayo ng isang politiko na can't we move forward on a problem na walang solusyon, wala man lang nakulong, wala man lang accountability, delikado yan. Kasi hocus-pocus yan. Meaning, there's something going on. Meaning, may kinatatakutan. Kasi we can't move forward kung hindi natin nabigyan ng solusyon. Di ba, Erwin Tulfo? So, bilang senador, bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, anong gagawin mo? Ang nangyari, itong investigasyon sa flood control ay ang ombudsman na ang hawak. Hindi pa nga na napakulong si Martin Romualdez.
nagkaroon nga ng alitan si Martin Romualdez at Boyeng Rimulya. Kasi si Boyeng, sabi ni Boyeng, itong si Martin Romualdez, siya ang utak ng recantation ng apat na ex-Marines. Nabayaran ng 4 ex-Marines ni Martin Romualdez. Paano mabibigyan ng solusyon yan? Hindi man lang nakulong si Martin. May mga ebidensya na ang tagal-tagal, wag na tayo magdrama. Yung mga away-away ni Boyeng at Martin, parte na ng script yan. Napag-usapan na yan para ang tawag doon, magtitiwala ang mga tao sa ombudsman. Magtitiwala ang mga tao sa ombudsman, Boyeng. Kung yan si Martin, makikita namin makukulong. Makikita namin si Martin nasa rehas. Pero si Martin lalaban si Martin Kabibig. Papasabog niya lahat ng nalaman niya. May hawak siyang dokumento at ebidensya. Kaya takot sila na ipakulong si Martin kasi posibleng itong si Martin ay ilaglag ang lahat ng damay-damay na. Diba? Kaya until now, away-away ang peg ni Martin at ni Boyeng. Sagutan here, sagutan there. Tapos sumabay pa itong si Tulfo na can't we move forward? Moving forward kasi marami pa tayong problemang iimbestigahan. Puro lang investigasyon. Tapos walang makukulong, walang solusyon. We're just wasting money. 'Di ba? Sana mag-resign na lang kayo mga senador. Kung puro investigasyon na lang kayo at hindi nyo mabibigyang linaw itong flood control anomalies, kung sino ba dapat ang managot at kung sino ba dapat makulong. Diba? Ito, pakinggan nyo si Erwin Tulfo. Ang talagang na-high blood ako, sa statement ni Erwin Tulfo. Na parang, napaka-passive yung pag-iisip niya na move forward na tayo. Huwag natin pag-usapan yung flood control. Trilyones ang pinag-uusapan, Tulfo, tapos sabihin mo muna pag-usapan. Ano to? Hayaan na lang natin ang ombudsman ang magpatuloy ng investigasyon. Wow. Nasimulan nyo sa Blue Ribbon Committee. Nung pag-upo ni Senator Marcoleta, marami ang natakot Kabibig. Maraming pangalang ang nayagyag ng mga Diskaya. Pero bigla na lang natahimik. Bigla na lang nakalimutan. Wala na. Si Marcoleta na talagang fighting for justice, pinakulong. Nang dahil lang sa private na donasyon, pinakulong. Ganon manggipit ang administrasyon ngayon. Kaya itong Brothers Tulfo, sip-sip yan. Kaya kung tatakbo ulit si Raffy Tulfo o di kaya itong si Erwin Tulfo, huwag yun na iboto Nakikita na natin ang totoong kulay nila. Huwag na tayong magpabudol yung mga gagamitin nila ang kanilang platform. Kadramahan nila. Tama na. Ito pakinggan nyo. With regards to as a Blue Ribbon Chairman na paring Alvin, ay mag-iimbestiga tayo. Pero the question is, paring Alvin, iikot na lang ba ang mundo natin sa flood controls? Can't we move forward? Marami pa namang problema na dapat imbestigahan. Fine. Ang flood control kasi naisumiti na yan ni Senator Lacson sa ombudsman. Nakasuhan na nga at ongoing ang pag-iimbestiga because of the investigation of the Blue Ribbon under Senator Lacson before. Ongoing ang investigation ngayon ng ombudsman. At isa na nga, di ba, nakasuhan si Senator Jinggoy. So, and several more others na. So why don't we just wait for the ombudsman? Nasa ombudsman na yung bola Para bang paring Alvin, ang bola na sa ombudsman na aagawin mo pa ngayon, kakampi mo. Magkakampi tayo, aagawin ko para ako ang tumira, ako mag-lay up, ako mag-shoot. Hindi naman namin trabaho yung paring Alvin sa Blue Ribbon. Ang Blue Ribbon is to investigate in aid of legislation. Yan, kung puro flood control na lang, paano naman mangyari? Yes, there's accountability. Pero the ombudsman is there. That's his job, di ba? To prosecute. Kami naman to investigate lang. Pero tingin ko kasi, ginagamit ng ilang mga kasamahan namin for grandstanding para siraan ng ilang mga kababayan natin, ng ilang mga opisyal natin. That's not the duty of the Blue Ribbon, paring Alvin. Ito ang komento ng mga netizen after nila na narinig si Erwin Tulfo.
Takot ka lang, bro Tulfo. Natural yung mga takot ang sangkot. Oh, diba? So it means takot si Erwin Tulfo. Kasi sangkot siya. Hala ka. Erwin Tulfo ranked number 4 in 2025 midterm senatorial election. Is up for re-election sa 2031. So alam nyo na. Ay naku, mapapare-elect pa to? Sinong boboto? Can't we move forward? Of Tulfo, we will move forward. Ayaw na namin kayong iboto. Dapat kasi move forward kapag nalalaman dyan. Ito pa Dean Mel Santa Maria argues that withdrawing hundreds of millions in pesos in physical cash rather than through traceable banking channels creates condition for possible malversation, stresses that confidential funds can never override the storya ng mga taong ito. Mga bashers ba? Ito pa kabibig tigas ng mukha ni Tulfo para mawala na Maleta Boys. Happy nga si Tulfo na may nag-recant. Diba? Pero nasupalpal ulit siya ni Boyeng. Sabi ni Boyeng, allegedly si Martin daw ang nagsuhol. Kapal at tigas ng mukha. Half-baked investigation report ni Lacson. Di mo kasi kayang pamunuan kasi nga wala kang alam. Hala ka, grab. Sabi ni Walter B. Brillo Jr. Trillion ang nawala sa kagaguhan nyo tapos move on. Ano ba naman yan, Tulfo? Hindi mo naisip ang sambayan ng Pilipino? Ang ombudsman na kasi ang hawak sa flood control. So kaya nasabi ni Tulfo na move on na lang. Bakit, Tulfo? Hahayaan mo ang ombudsman humawak? Hindi mo kayang? Kasi ikaw ang chairman, so manindigan ka. Kasi ito ang pwedeng maging legasya mo kung iisipin mo kung mapapatunayan mo kung sino yung mga sangkot sa flood control at mapakulong mo, this will be your legacy. At pwede mong gamitin ito kung magpapa-re-election ka. Re-elect ka sa 2031 pero hindi yata mo gagawin to kasi marami kang masasagasaan. Marami ang mga taong malaglag at posibleng party ka rin, di ba? Sabi ng 18 ex-Marines. Ewas si Bendalo sa flood control. Mag-imbestiga, yung nag-iimbestigang lumalaban sa korap na admin na to, pinakulong nyo. Agoy, alam na des, takot talaga. Ito pa bakit mo kinuha? Dapat ibinigay nyo kay SP Alan Peter Cayetano. Doon, magkaalaman na. So fast forward today, lubog na sa baha ang mamamayan. Kaya nga, move on na tayo kasi lubog na itong mga mamamayan na to ang bumoto kay Tulfo at kanyang pinangakuan na maging responsableng politiko, ilalaban niya ang sambayan ng Pilipino, tapos ito ang marinig natin, can we move forward? Wow! So wala kang legacy sa Blue Ribbon Committee. Hala ka. Isang tabi na lang ba ang trillions na ninakaw? Move on? Paano tuwing umuulan, mahina o malakas may baha? It reminds us of trillions stolen by this administration. From MC Cabriga. Natural naman sa senador, ang baha umiikot na sa buong Pinas. Paano ka maka-move on? Di sila si Tulfo. Masarap ang buhay, maganda ang bahay, malayo sa baha, kaya move forward. Pero tayong nasa laylayan, sabi ni Mama Lenlen, pobre, nakatila sa squatters area, hindi maganda ang bahay, we can't move on. Pero si Tulfo, mayaman, they can move on. Get the point? Parang matapobre tong si Tulfo Parang hinayaan mo na ang mga pobre ang maghirap sa baha. Bumaha na. For example, bahang-baha ang Luzon. Sabihin natin, move forward na kayo. Can't we, kayo move forward? Bahala na. Higupin nyo na lang ang baha. I-save nyo na ang baha, sabi ni BBM. So yun lang kabibig ang ating this day baklabag for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.